Walang gitnang daan sa pananampalataya. Kailangan nating buong pusong magpasyang sumunod kay Kristo at talikuran ang anumang humahadlang sa atin patungo sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Minsan pinalayas ni Jesus ang isang demonyo mula sa isang lalaking pipi. Nang nakapagsalita ito, ang mga tao ay humanga kay Jesus. Subalit sinabi naman ng ilan sa mga naroon na kapag papalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. May mga nagnanais na siya'y subukin kaya't patuloy na humihiling na magpakita siya ng isang himala mula sa langit. Subalit alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, ang bawat kahariang naglalaban-laban, ang mga mamamayan ay babagsak, at alinmang sambahayang sila-sila ang naglalaban ay mawawasak. Kung kinakalaban ni Satanas ang kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul? Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul, sa kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod? Sila na rin ang magpapatunay na mali kayo. Nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos, at ito'y nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas ay nagbabantay sa kanyang bahay, nadala ang kanyang mga sandata, ligtas ang kanyang mga ari-arian. Ngunit kung salakayin siya ng isang taong higit na malakas kaysa kanya, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi nito ang mga inagaw na ari-arian. Ang hindi ko kakampi ay kalaban ko, at ang hindi ko kasamang nag-iipon ay nagkakalat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay division. Mga kapatid, narinig po natin sa ating gospel ngayon ang ebanghelyo tungkol sa pagpapalayas ng ating Panginoon sa isang masamang espiritu na nagiging sanhi ng pagkapipi ng isang tao. Kaya lang nakakalungkot dito, nang gawin ni Jesus itong himalang ito, may mga taong nagsasabi at nag-aakusa kay Jesus. Siya'y nagpapalayas ng masamang espiritu dahil sa isa pang mas malakas na masamang espiritu. Makita natin dito yung kakitiran ng mga tao. Hindi pa nila kayang abutin yung talagang pananampalataya sa totoong Diyos. Kumbaga, itong mga taong ito ay limited sa kanilang mga pamahiin, sa kanilang mga paniniwala, doon sa animistic belief tungkol sa mga espiritu. At nakakalungkot, sila yung mga pinamanahan ng batas ni Moises, ng pananampalataya, and yet, they fail to believe in Jesus. Siguro, magandang i-characterize natin itong ganitong ugali at itong ganitong paniniwala, katulad ng mga Pariseo, na para bang may mga stiff neck o kaya yung hardness of heart, yung mga stiff-necked people at yung mga taong mayroong pusong nanigas na. Abay, mahirap nang maniwala at mahirap nang ibaling ang kanilang paningin sa Diyos dahil sarado na sila. Ganyan inilalarawan ang mga tao dito sa ating gospel. Kaya nga ang accusation sa Panginoon, a greater evil spirit is possessing Jesus, kaya siya nakakapagpalayas sa masamang espiritu. Kaya sabi ng Panginoon, kung si Satanas kinakalaban niya ang kanyang sarili, aba,
guguho ang kanyang kaharian. Kaya napakahalaga mga kapatid, no, na yung division, yung pagkakahati-hati, no, ay isang palatandaan ng presensya ng masamang espiritu at hindi ito ang gusto ng Diyos para sa atin. Napakahalaga na maunawaan natin na si Jesus ay dumating upang pagbuklurin tayo, upang pag-ugnay-ugnayin tayo, upang pagkaisahin tayo. Kapag ang isang pamilya ay nagkakawatak-watak, ang mga magkakapatid, ang mga magkakaibigan ng isang komunidad ay nagkakawatak-watak, ibig sabihin, wala roon ang pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, ang nangingibabaw dito ay ang masamang espiritu. Kasi ang bunga nito ay pagkakahati-hati, division. Kaya nga, napakahalagang pakinggan natin ang sinasabi ng ating gospel ngayong araw na ito. Huwag nating hayaan na magkahati-hati, magkawatak-watak ang ating pamilya. Kasi ito'y presensya ng masamang espiritu. Kadalasan kapag papalapit na ang halalan, nako, marami na nagkakaaway-away, pamilya sa pamilya, no? Mga magkakapatid, mga magkakaibigan, mga magkakakilala. Aba, after politics, no? After election, nako, yung epekto nito ay napakatagal, napakahaba. Imagine the division na idinudulot nito sa ating community. Kung inyong natatandaan, yung division that was brought about by the past election, hanggang ngayon, we suffer. At habang tayo ay divided, babagsak ang ating bansa, babagsak ang ating ekonomiya, babagsak ang ating moral. Bakit? Kasi wala tayong pagkakaisa. Kaya nga ito'y isang malaking warning sa ating lahat. Hindi lang sa ating pamilya, hindi lang sa ating mga magkakaibigan, kundi sa buong bansa kapag nagpatuloy ang division, nagpatuloy ang pagkakahati-hati mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang istruktura ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, ng ating bansa, ng ating lipunan, then we are doomed to fail in so many ways. Babagsak at babagsak tayo. Katulad ng sinasabi ng Panginoon, kapag nagkakahati-hati, babagsak. Kapag kinalaban ang sarili, kapag tayong mga leaders, no, even in the church, kapag tayo ay nagkakanya-kanya, kapag tayo ay kinakalaban natin ang isa't isa, and yet we claim to be in the same church, then the church will fall. Kaya napakahalaga ang mensahe ng ating Panginoon, mga kapatid, na tayo ay maging instrumento ng pagkakaisa. Ang sabi ng Panginoon, kapag tayo ay hindi panig sa Kanya, hindi laban sa Kanya, at ang hindi laban sa Kanya ay panig sa Kanya. At ang lahat ng panig sa Kanya ay kaisa niya na nag-iipon. Ibig sabihin, the purpose of Jesus, kung bakit siya naparito, is to unite us, pagkaisahin tayong lahat. At ito yung gusto ng Diyos, kaya itinatag niya ang simbahan. That's why from Abraham, he became the father of many nations. Para yung iba't ibang mga bansa ay pag-isahin sa pamamagitan ni Abraham. But Jesus is greater than Abraham. And Jesus is supposed, no, to gather us all, to unite us. And Jesus is the love incarnate. Yung pag-ibig na nagkatawang tao at pag-ibig na siyang magbubuklod sa atin, siyang magkakaisa sa ating lahat. Mga kapatid, magandang tingnan natin yung version of Christianity natin, yung version of Catholicism natin. Tayo ba'y nagiging daan ng pagkakaisa? O baka naman tayo nagiging daan ng pagkakawatak-watak at pagkakanya-kanya? Magandang suriin at tingnan ang ating sarili. Ako ba'y kaisa ni Kristo na nag-iipon, bumubuo? O baka naman ni Satanas na siya nagkakalat at nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak? Mga kapatid, tayo mga Kristiyano, ibig sabihin tayong lahat ay inaanyayahang maging kaisa ni Kristo sa pagbubuo at sa pag-iipon. At yan ay sa pamamagitan ng pagmamahal at pagkakaisa.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat po kami sa iyong panawagan na maging kaisa mo sa pagbubuklod at pagkakaisa. Gamitin mo kaming instrumento. Ituro mo sa amin ang daan tungo sa landas ng ganap na pagkakaisa at pagmamahalan. Simula sa aming sarili, tungo sa aming pamilya, sa aming munting sambayanan, hanggang sa aming bansang Pilipinas. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.